Kahit nga binugbog ng mainstream media si VP Inday Sara, ay solid pa rin ang suporta ng 32 million na botante na naniniwala at naninindigan para kay VP Sara Duterte na hindi matutumbasan ng mga tambaluslos at ng mga pulpolitiko na naghahari-harian ngayon sa gobyerno ni Kuting. Voluntary action nga ng mga nagmamahal kay VP Sara. Ramdam na ramdam ng mga elitistang politiko na mas malakas pa rin ang pagmamahal ng masang Pilipino para sa totoong leader ng bayan. Dahil kailangan nga natin ang tunay na pagbabago sa bansa at ganun nga rin ang hangarin ng mga Duterte. Hindi tulad ng mga utak-trapo na puro pamumulitika at magpapakasarap lang sa kaban ng bayan ng alam. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Puso po ng mga Duterte ang Caloocan. Ako po ngayon ay nililiwanagin lahat sa inyo. Sa totoo lang po, siyang na siyang po ako sa dami ng taong nandito. Ang usapan lang po namin ni Noel, barangay leader at district leader. Tatlo lang po ang distrito ng Caloocan. Tama ba ako, Noel? Tatlo lang. Kami po, ako po, Batang Tondo. Pero sa Caloocan, hindi ko ni-expect na ganito kadami ang nagmamahal kay Inday Sara Duterte. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ito lang po muna ang aking gustong sabihin sa inyo. Wala pong kinalaman ang opisina ni Inday Sara Duterte sa nagaganap ngayong araw. Baka kasi po, meron pong mag-mislead na naman sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Wala pong kinalaman sila dito. Kami po ay nagtawag ng suporta para po mapakita po natin kay Inday Sara na kahit na binubugbog siya araw-araw ng mga balitang hindi naman katotohanan, solido pa rin ang 32 milyong botong nakuha niya sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa lungsod ng Caloocan. Tama po ba yun? Magandang araw mga kaibigan. Wow, nakakatuwa, nakaka-inspire po yung video na yan. Pinadala lang sa akin ng isang kaibigan. Caloocan may gathering. Hindi ko alam kung kailan yan. But I believe voluntary action ito ng mga taong nagmamahal kay VP Inday Sara. Alam niyo ang ating VP, trabaho-trabaho lang. Hindi siya mahilig ng paepal, papolitika. So, taga-Tondo yung nagsasalita, nagpunta siya sa Caloocan, hindi niya ina-expect na ganun kadami ang magpakita. Inday Sara movement. It's a natural reaction ng mga tao na nagmamahal kay VP Sara. I don't know kung gaano na ito ka pervasive yung membership, but that's a good sign. Okay? Kami dito sa Mindanao, hindi, talagang ano na kami, forever Inday o Duterte diehard supporters. So sana kakalat pa ito yung natural reaction ng mga tao na ano ba yun, yung kulturang Pinoy, kung sino yung inaapi, doon napupunta ang suporta ng mga tao. Kaya sige po, Mr. Speaker, ituloy nyo ang paninira sa aming minamahal na VP Sara. You are helping her win by 2028, I tell you. Sana magising na kayo sa katotohanan. So, panoorin natin ang buong video. Salamat itong organizer. Hindi ko nga alam kung sinong pangalan yung nagsasalita, but siya po ang leader from Tondo nagpunta sa enjoy itong video na ito. Give the floor to Sir Daniel Noblesa, National Head of Sara Movement po. Siya po yung pinaka-head natin, pero ang pinaka-ano niya po, Maynila. So I will give the floor to Daniel Noblesa.
Thank you po. Muli, magandang hapon, Caloocan. Ang hina naman ng inyong mga boses. Magandang hapon, Caloocan. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagpanaw po sa akin at sa Inday Sara na movement. Kanina po ako nagsasalita. Kinakwento po ako sa inyo kanina. Uulitin ko lang po. Kaya po tayo nandito ngayon kasi po, alam niyo po, wala na pong humpay ang paninira sa ating pinakamamahal na Inday Sara Duterte. Alam ko, napapanood nyo na yan, naririnig nyo na. Kumbaga po, sa pelikula po ng yumangon nating idolo FPJ, bugbog sarado na si Sara Duterte sa araw-araw na paninira sa kanya. Samantalang nagtatrabaho lang naman po ang ating Vice Presidente. Ang ipinangako niya sa atin ng kampanya, unity, pagkakaisa. Dahil ang gusto po niya, isang progresibo na Pilipinas para sa ating lahat. At siya po rin ngayon ang kasulukuyang kalihim ng Department of Education, ang kumakalinga po sa mga anak ninyo. Ang pangarap po ni Sara Duterte, wala pong bata ang hindi nakakapag-aral. Ang gusto niya po, lahat po nakakapag-aral. Ako po, si Noel, matagal na po magkaibigan. Simula pa po noong 2016, sumisigaw na po kami para po kay Tatay Rudy Duterte, kay President Rodrigo Roa Duterte. Kaya po hanggang ngayon, ganyan pa rin po ang pagkakaibigan namin, Noel. Walang iwanan at hindi namin iiwanan ang mga Duterte. Tama po ba yun? Sa Caloocan po, landslide po si Mayor Sara dito noong 2022. Nagpapasalamat po siya sa inyong lahat. Noong 2016, ibinigay din ng Caloocan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pinakamainit ninyong suporta. Landslide din po si Digong dito sa lungsod ng Caloocan. At nung panahon ng pandemya, hindi naman po niya kinalimutan ang lungsod ng Caloocan. Talagang nasa puso po ng mga Duterte ang Caloocan. Lalo na po nagpapasalamat din po tayo kay Mayor Alo Malapitan at kay Congressman Malapitan din po, kay dating Mayor Oka Malapitan, kay Congressman niya na yata, diba? Nagpapasalamat po ako. Ako po ngayon ay nililiwanagin lahat sa inyo. Sa totoo lang po, shock na shock po ako sa dami ng taong nandito. Ang usapan lang po namin ni Noel, barangay leader at district leader. Tatlo lang po ang distrito ng Caloocan. Tama ba ako, Noel? Tatlo lang. Kami po, ako po, Batang Tondo. Kapitbahay ko po si Yormisco, kung kilala nyo si Isko Moreno. Kami sa Maynila, 6 ang distrito. So expected ko, ganito kami sa Maynila. Pero sa Caloocan, hindi ko ni-expect na ganito kadami ang nagmamahal kay Inday Sara Duterte. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ito lang po muna ang aking gustong sabihin sa inyo. Wala pong kinalaman ang opisina ni Inday Sara Duterte sa nagaganap ngayong araw. Paki-record nyo po yan. Wala pong kinalaman ang opisina ng ikalawang Pangulo sa ginagawa po natin ngayong araw. Wala pong kinalaman ang Department of Education sa ginagawa natin ngayong araw. Wala pong kinalaman si Inday Sara Duterte sa ginagawa po natin ngayong araw. Okay, maliwanag lang po. Baka kasi po, meron pong mag-mislead na naman sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Wala pong kinalaman sila dito. Kami po ay nagtawag ng suporta para po mapakita po natin kay Inday Sara na kahit na binubugbog siya araw-araw ng mga balitang hindi naman katotohanan, solido pa rin ang 32 milyong botong nakuha niya sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa lungsod ng Caloocan. Tama po ba yun? Ang sakripisyo ng volunteers, yan po ang nagpapanalo sa politiko. Ang init po ng suporta ng volunteers, yan po ang sandigan ng isang politikong nanunungkulan dapat ng tama at wasto. At hindi po kayo nagsisisi dahil si Sara nanunungkulan sa atin para ibigay at ipaabot ang inyong mga gusto sa kanya. Hindi nga lang po siya nandito dahil una sa lahat po, hindi po ito opisyal na programa ng OVP o ng Department of Education o ni Inday Sara Duterte. Ito po ay opisyal na programa ng Inday Sara ng movement. Bakit
Dahil po ba tinayo ang Inday Sara ng movement, ito po ay nagkakaisang grupo na buo, solido at hindi bibitaw ang suporta kay Sara Duterte. Kailangan po niya tayo ngayon. Una, ang kailangan niya ang dasal ng sambayan ng Pilipino. Dahil kung ang sambayan ng Pilipino nagdadasal, bibiyayaan siya ng Panginoon ng mas malakas na puso at isipan na matalinong mag-iisip ng mga programa para sa mga Pilipino. Pangalawa, ang walang humpay ninyong suporta na kahit sa kwentuhang inuman, kwentuhang bingguhan, kwentuhang kanto lang, na pag-uusapan niyo pa rin ang mga mabuting nagagawa ni Sara Duterte sa ating lahat. Alam po niya yung mga kahilingan ninyo. Unti-unti niya po niyang gagawin at tutuparin. Tinutupad na po sa Department of Education, sa OVP rin po, kahit po binabatikos po siya tungkol po sa confidential funds. Alam niyo po ba ang confidential funds na sinasabi nila na binabatikos sila kay Inday Sara? Kung kayo po ay nakapunta na sa OVP, may mga satellite offices po na tinayo si Inday Sara Duterte. Bakit po niya itinayo yun? Kasi nakita po ni Inday Sara na kailangan pa po ba ang isang mamamayan sa Tawi-Tawi pumunta sa Maynila para lang mag-submit ng mga medical abstract para humingi ng tulong sa kamag-anak nilang naghihingalo sa ospital. Binigay ni Inday Sara ang mga satellite offices para po hindi na po kayo mahirapan. Dito po sa Caloocan, ang pinakamalapit pong satellite office, dito po sa may Road 10. Sa may Road 10 po, dyan sa may Tundo. Ngayon po, dahil nga po sa walang humpay na paninira, naka-hold po ngayon yung mga serbisyo ng OVP. Yung medical saka burial assistance po, wala muna po, kaya wag muna po kayo magdadamdam. Baka po siguro sa Marso, ibalik nila yon. Kung sila po ay maaayos na nila lahat doon yung sistema para wala na pong masyadong reklamo, ibabalik po agad-agad yan ng OVP. Ang ibinibigay pong tulong ng OVP, burial at funeral assistance. Kung meron po kayong kamag-anak na yumao na, pwede po ninyong ilapit yan sa OVP. Yung medical assistance naman po, lalong-lalo na po yan ang pinaka-priority po ng tulong ng OVP sa mga kababayan po natin. Yung may mga bill po na malalaki, kahit papano, tutulong po, hindi po buo. Gusto ko pong ipa-intindi sa inyo na hindi po porket pumunta tayo sa isang opisina, buo na po niyang i-absorb yung bill natin. Hindi po ganun ang policy ng gobyerno. Yan po kahit papano, 1/4 po ay tutugunan ng opisina ng ikalawang Pangulong Pilipinas. Nandiyan naman po ang PCSO, ang PACOR, ang DOH na pwede nyo pa rin pong lapitan. Pero meron po talagang pinakagusto ng programa si Inday Sara Duterte. Yun ay mga kabataan, yung mga anak po natin na makapag-aral sila. Nakita nyo naman po, walang humpay po ang pag-iikot ni Inday Sara, lalo na po doon sa mga malalayong lugar na makapagtayo po ng mga eskwelahan para sa mga kabataan, para lahat po ng mga anak natin papasok. Yun lang po yung biyayang na hindi mananakaw sa kanila. Ang kayamanan natin na may papamana sa mga anak natin, yung edukasyon. Nawa po, wag po nating hahayaan na yung mga anak po natin hindi makapagtapos. Gawin po natin ang lahat ng paraan dahil ang gobyerno lang po ginagawa niya lahat ng kanyang paraan para mapag-aral ninyo yung mga anak ninyo kahit papano less yung gastos. Okay. Ngayon po may hawak kayo mga forms, di ba? Pakitaas yung mga forms. Forms. Okay. Una po sa lahat, dahil po meron po tayong batas sa ating privacy law, kayo po ba ay sumasang-ayon na ilagay lahat ng impormasyon ninyo sa forms na yan? Kasi po, Mindanao, sumasang-ayon po. melting pot, students all over Visayas and the whole of Mindanao, nandyan po nag-aaral sa Mindanao State University. Ang aking eldest daughter, nag-graduate sa MSU noong 2002. Ito po yung class picture nila. Napaka gandang eskwelahan po ang
Mindanao State University, napakataas ang standard. Kaya ang daming mga Christians and Muslims nag-aaral dyan, plus libre. Dahil State University. Okay, ito na po ang mga pangalan. Currently, in surgery, inooperahan. Nako. 4. Maria Sathnaya Tichaga, Shiren May Asoy, Alejandro Boles, and Graciel Parohinog. Itong Parohinog, parang usamis ito. So, baka kakilala nyo ito, pwede nyong sabihan ang relatives na nadala sila sa ospital. So, itong 4, undergoing surgery. Let's pray for their safety, yung maligtas nila. Ulitin ko, Maria Sathnaya Tichaga, Shiren May Asoy, Alejandro Boles, and Graciel Parohinog. Currently under monitoring. I believe lesser ang injuries ng mga ito. Although nasa ospital. Nasa Amay Pakpak Medical Center sa sentro mismo ng Marawi City. Ilan ito? 23 patients. Okay, baka may kakilala kayo. Maria Rowena Laure, Joe Harry Salvedia, Jesse May Dumapias, Roger Castillano, Jonah Lingana, Hihera Acosta, Rachel Layaw, Marjorie Truenchante, Saire Alaba, Marivic Dicano, Jaime Sapio, Zaira Tiñedo, Ronald Tahihena. Tapos may question mark. Siguro alanganin sa apelyido, bakit Tahihena? Charis Badonsi, Dexter Lirasan, Gregoria Albarenga, Paula Selma, Jay Gabarpe, Eldritch Daniel, Sigundina Novela, Jenaline Galabosa, Benji Losero, Hasmin Losero. So, 23 itong under monitoring, I believe lesser injuries, 4 on surgery, 27. Yung kanina, yung balita ko, 11 confirmed dead, so that's 48. Yun na po ang total number of casualties na nadala sa Amay Pakpak Medical Center. I don't know, baka may iba pang casualties na nadala sa ibang ospital, lalo na sa Iligan City. Okay, itong post na ito ng LGO Manolo, pahibalo sa publiko, sabi niya, ipinapaalam niya itong mga list of victims, tapos nag-announce ang Manolo Fortich LGU. Handa ang Manolo Fortich na magpunta sa Marawi para iuwi ang mga estudyante na nandun nag-aaral. Wow! Ito ang tunay na gobyerno. Even Iligan City nag-announce na rin. Dito, natanggap kong message. Iligan City is recalling all students from Iligan studying in MSU. Ang MSU nag-announce na rin ang MSU na kinancel na niya lahat ang antas ng klase sa MSU habang iniimbestigahan pa ang pangyayari.
So, nakikita ko ng investigasyon nito is no other suspect or culprit kung hindi ang mga terorista. Wala na akong ibang nakikita. Yun lang, paano sila nakalusot. Ulitin ko yung feedback na natanggap ko sa mga security forces, army. Sabi nila kasi kung ano-ano ang ipinapagawa, tasking ng national government sa kanila. Pati pagtra-traffic. Pero yun mo, army, nagtra-traffic. Eh, anong ginagawa ng mga pulis? So, tuloy, na walang focus ang ating armed forces. For a long, long time, 2017, natapos yung Marawi Siege. Ngayon lang na may nangyaring masama. So, ito na naman, turismo. Yung isa kong subscriber, sabi yan, ako, ang ating tourism, gumaganda pa naman ngayon ang, in fairness, sa Department of Tourism. Kahit nagkapalpak sila sa Love the Philippines campaign, grabe ang dating ng mga turista sa Pilipinas, both foreign and local. Itong nangyari nito sa Marawi, don't know, ang mga different countries, embassies, mag-i-issue na naman ng travel warning or advisory na huwag pupunta sa Pilipinas, huwag pupunta sa Mindanao. O, di affected ulit ang ating ekonomiya. Hoy, gising, Mr. President, magpapistok ka pa? Aywan ko lang kung anong gagawin nyo sa pistok-pistok ninyo na akala nyo wala na, tapos ng mga terorista. Ito, ang tagal na, 2017 pa na tumigil ang mga IT Moses, Mauti ISIS. Ngayon, bumira ulit. The same thing mangyari sa CPP and PNDF kung itong ating Pangulo, palamya-lamya, papisto-pisto, kawawa ang mga biktima. So, let's pray mga kaibigan, peace and order sa ating bansa. Again, nakakamiss panahon ni Tatay Digong. Nagkaroon tayo talaga ng hindi naman complete peace. Kaya lang may peace talaga, may development. Kung hindi lang tayo natamaan ng COVID-19, baka ang ganda na ng ekonomiya natin ngayon. But as for peace and concern, yung mga Abu Sayyaf, yung mga Mauti ISIS, wala silang naglaylo. MNLF, MILF. Tapos, ang problema, CPP and PNDF, halos mapulbos na sila. Ngayon, ang halos naghihingalo ng kalaban na CPP and PNDF, binuhay mulit ng malamyang presidente nang dahil sa kanyang peace talks. Grabe, nasa huli talaga ang pagsisisi. Sayang po ang boto natin dito sa isang napakalamyang presidente. God save the Philippines. Mabuhay po ang mga Duterte. Sila ang tunay na may malasakit sa ating bansa. Ito, mga kaibigan, update sa Marawi City bombing. Napag-alaman natin through sa Governor ng Lanao del Sur, si Governor Adjong. Nako, kulang ang mga doctors na mag-asikaso sa mga madaming biktima. Dahil Sunday. Ito, pakinggan muna natin ang Governor ng Lanao del Sur bago ako magbigay ng comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga nakikinig ngayon. Ngayon po ang sitwasyon ng Marawi City, Lanao del Sur. Meron pong sumabog na IED sa Dimaporo Gym kung saan marami tayong sugatan. At ngayon, nandito tayo ngayon sa Amay Pakpak Medical Center para patulungan yung mga nasugatan, yung mga wounded natin. More or less ito, more than 40 ang nandito ngayon sa ospital. Kaya yung mga doktor natin, alam naman natin na linggo ngayon, pinareport sila lahat para
tugunan itong mga problema natin yan. Actually, kulang pa yung mga doktor natin dahil yung iba nasa seminar, yung iba nagbabakasyon. Sa ngayon, yung inaantay natin yung investigation ng PNP at ng AFP. So, yan po, confirmation. Ako, yung mga report ko kanina, 48 ang casualties sa Marawi bombing. At tama po, yung sabi ng governor, more than 40 ang biktima nadala sa ospital. Yung iba, wala na, pumanaw na ng buhay. At dan ako nabahala, yung sabi niya, dahil it's a Sunday, kulang ang mga doctors. Hindi po masyadong malaki yung Amay Pakpak Medical Center. So, in times like this, kailangan yung mga kapatiran nating na biktima dapat malunasan kagad may doktor. Ang tanong ko, nasaan ang national government? Lalo na, nasaan ang Pangulo? I do not expect the President to be there in Marawi. It's not good. Kaya lang, hinahanap ko yung presensya niya. I don't know, may napanood na ba kayong video message ng Presidente? Ang meron lang is, nag-command conference ang DND-AP, nandun Secretary Chodoro, AAP commanders, but wala ang Pangulo. Nasaan siya? Kabaliktaran po, panahon ni Tatay Digong. Siya mismo, as Commander-in-Chief, siya ang nag-pre-preside ng Command Conference AFP, PNP, pag may mga nangyayaring ganitong kaguluhan. Kaya, it's a Sunday. Wala naman, baka naman sumibat na naman ang Pangulo, nagpunta sa Sunday siguro, nagpapahinga. Magpakita naman kayo, Mr. President. Ako, gusto ko lang marinig yung boses niya, makita yung kanyang, yung sinseridad ba niya na he is in control. Mabuti pa si Vice Presidente Inday Sara, kumakalat na sa social media ang kanyang 2 minutes video. Nananawagan, nakikiramay, nananawagan ng pagkakaisa, nananawagan siya na magmatyag tayo, mabantayan ang ating palibot para hindi na ito maulit. Sinare niya yung kanyang karanasan kontra terorismo sa Davao. Noong mayor pa siya, nagkaroon din ng ganyang bombing incident na kung saan marami ang nalagasan ng buhay. And leaders like this, yung mensahe, yung guidance, kailangan natin in moments, disasters like this. Nasaan ang Pangulo? Papahinga. Do not disturb. It's a Sunday. Mr. Pangulo, 24/7 ang iyong trabaho. Huwag niyong irason na Sunday. Kaya hindi ka namin kayo makita. Magsalita naman kayo. Pwede ba? Gayahin niyo ang Vice Presidente. Huwag kayong mag-post. Kasi ang nabasa ko lang, short post ng Presidente sa kanyang social media account. Baka ginawa pa yun ng kanyang mga alalay. Hindi siya mismo. I do not feel the sincerity of the President at all yung ginagawa niyang post na gano'n. Okay, balik tayo sa hopefully may nadagdagan ng doctors. Kasi malapit pong mga military hospitals. Dito po sa amin, Cagayan de Oro City, mayroong mayroong Army Station Hospital. May mga helicopters. More than 1 hour, nandun ng mga doktor sa Marawi kung gustuhin ng national government. Kung hindi alam, wala. Ngayon, nalaman ko lang dahil nagsalita ang governor. Kulang pala ng mga doctors. Meron din sa Zamboanga del Sur. Malapit lang din yan. May malaking army camp sa Zamboanga del Sur. May malaking 1st Infantry Division Headquarters, Zamboanga del Sur, 4th Infantry Division Headquarters nasa Cagayan de Oro, nasa gitnang Marawi.
andaling magpadala ng tulong kung gugustuhin. Paano kung nagpapahinga ang presidente? Patulog-tulog, pansitan yung mga iba dyan. Di wala na. But ay salot, mabilis ang aksyon ng mga LGUs. So, sana hindi na ito maulit. Very shocking.